dapat lang po natin ipasalamat ang ginagawa ng ating Panginoon dahil ang ating Panginoon napakabuti sa lahat ng oras at panahon. Ito po ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kagalingan. Nung isang araw po, Miyerkules po yata yun, sinusubukan po ako ng Diablo na bigyan niya po ako ng sakit karamdaman na yun po, naramdaman ko po yung bigla na lang po akong hindi makahinga na talagang naningin po ang dibdib ko na. Pero alam niyo po, hindi po ako naniniwala. Bagos, itinataas ko pa rin po sa Panginoon na kung bakit gano'n ang aking naramdaman na bigla-bigla na lang. Kaya yun, salamat po sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon na tayong lahat na tinawag na Diyos at hulubog sa kanyang mga salita ang kaya pong inihanda sa lahat ng oras at panahon. Oras naman na ating pasalamat sa ating Diyos na buhay sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin sa mga nakalipas na linggo, nakalipas na araw na marami pong ginawa ang Diyos na mabubuti sa ating pong lahat. Tayo po ay nakaranas ng kagalingan, kapayapaan, tagumpay, promosyon, amen, at mga pinagpala ng Diyos na buhay. Hallelujah! Kainan niya po ang lahat namin kapag bukas po kayo sa aklat ng mga awit. Sabi po, sa aklat ng mga awit, chapter 14, verse 11 to 12, pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipi, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao, kaliit-liitan. Wala po, sinten po, ang lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lahat, amen, na narito sa lupa ay pawang nilikha ng Diyos. Ano man ang kalagayan po natin, estado sa buhay, sa harapan po ng Diyos, sa araw na ito, wala po tayong dahilan para hindi po tayo magpasalamat sa Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, lahat ng Pangulo, matatandang man, amen, at anong kalagayan mo sa harapan ng Diyos, maliit ka man sa paningin ng iba, dapat kang magpasalamat sa Diyos. Amen. Wala pong hindi. Lahat po ay nanyayahan na magpasalamat sa Panginoon sapagkat yan po ang ibig at nais ng Diyos na siya ay laging may taas sa lahat ng oras at panahon. Amen. At ito muna tayo. Sabi nga, ladies first daw eh. Hallelujah. Amen. Dito po tayo sa mga babae. Sino po ako na magpasalamat sa ating Diyos na buhay? Taas lang po ang kamay. Palapakan natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Mama Don. Salamat sa Panginoon sa isang mapagpalang umaga sa ating lahat na yun po, dapat lang po natin ipasalamat ang ginagawa ng ating Panginoon dahil ang ating Panginoon napakabuti sa lahat ng oras at panahon. Ito po ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kagalingan, higit sa lahat ang ating mga pananalig na hindi po mawala sa ating mga buhay. Di ba po? Na yun po talagang gusto ng Panginoon na lagi po natin ipasalamat ang ginagawa niya para sa atin. Na yun po talagang napakabuti po ng Panginoon na nung isang araw po, Miyerkules po yata yun, na yun po sinusubukan po ako ng Diablo na bigyan niya po ako ng sakit karamdaman na yun po, naramdaman ko po yung bigla na lang po akong hindi makahinga na talagang naningin po ang dibdib ko na yun po talaga, sabi ko bakit kaya, sabi ko, naisip ko lang po siguro sobrang init. Pero alam niyo po, hindi po ako naniniwala, bagos, itinataas ko pa rin po sa Panginoon na kung bakit gano'n ang aking naramdaman na bigla-bigla na lang. Kaya yun, salamat po sa Panginoon na pinuntahan po ako ng aking kapatid, si Brad Boy, na yun po, sinabi ko nga po yung naramdaman ko. Ang sabi nga po niya sa akin, ipagpahinga ko lang daw po. Wala po akong ginawa, kundi po manatag. At ipinanatag ko lang po ang aking katawang lupa. Kasi siyempre, nasa katawang lupa po tayo. Kaya yun po nung bandang alas 6 o alas 7, parang guma na aking pakiramdam. Na yun po talagang pinaglaban namin po sa Diyos ng aking kapatid. Kaya alam mo, napakabuti talaga ng Panginoon at talagang gusto ko man din po umiyak. Pero alam niyo po, itong aking naramdaman talagang sobrang kagalakan ko sa Panginoon na talagang kung wala po siya, paano na lang po ang ating mga naramdaman na hindi po natin itaas
sa Kanya, ipaalam sa Kanya ang ating mga buhay. Kaya yun, maraming salamat talaga sa Panginoon na mayroon po tayo madaling nagpapagaling sa ating katawang lupa. Yun po, maraming salamat sa Kanyang kabutihan at sa Diyos lamang po ang kapurihan. Salamat po ang Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Napakapalad po natin lahat na tayo'y tinawag na ng Diyos bago pa man tayo dumanas ng mga bigat pagsubok at mga set at karamdaman. Dahil sa panahon na yun, hindi na tayo magabag, bagos binigyan na tayo ng Diyos ng paraan kung paano natin mapaglabanan ang mga sakit at karamdaman. Kaya po tayo may tinawag ng Diyos, sabi nga po sa aklat po ng Marcos 16:17, naman na napalataya nung binigyan ng kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang pangalan, sila'y magpapagaling na may sakit ang magpapalayas ng mga samang espiritu. Kaya po napakapalad po natin, bago tayo dumanas ng mga ganitong mga bagay, binigyan na tayo ng Diyos ng sandata. Hallelujah. Kaya napakapalad po at dapat na talaga po rin natin ating Diyos na buhay. At kung tayo ay may mga sakit at karamdaman, sa Diyos po agad natin ilapit. Sa Diyos po talaga natin idulog ang lahat. Amen. Sabi nga po sa aklat po ng Matthew 14 verse 34, sabi po, tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupain iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng gumawa nito ay nagsigarilyo. Hallelujah. Kanino daw po dinadala? Hindi po kay doktor po hindi po sa mga likod ng Diyos, kundi dinala po sa paanan po ni Jesus. Sa paanan po natin, Panginoong Jesus, na siyang may kapangyarihan na kaya magpagaling ng lahat ng may sakit. Kaya po, sa ating po dumaranas ng mga sakit, kailangan sa Diyos po muna natin idulog, sa Diyos po muna natin ilapit. At talagang hindi po tayo pahirapan ng Diyos, hindi tayo magsasayang ng salapi. Hallelujah. Pabili ng gamot. Dahil ang Diyos po ay nagpapagaling, nag-opera, walang sugat. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Palampakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ng Sister Junalisa de la Peña. Magpapasalamat din po ako sa Panginoong Diyos na tunay nga po napakabuti na sa aking buhay. Kasi po yung tayo po nag-swimming, pinapangarap ko lang po yung dati. Kung baga po, di ba po, nung ako po yung wala pa sa Panginoon, yung po mga bagay kayo, hindi po kasi namin yun magawa kasi bagamat nangungutak ako ng malaking halaga, hindi ko po magawa yung bagay niyo kasi para sa akin, sayang. Pagkatapos po nung nakilala ko si Jesus, pinapangarap po namin mag-asawa na makapag-swimming ng ganong lugar, makapag-soak ng life jacket na gano'n. Na-amaze kami kasi nakapag-soak siya ng gano'n, pagkatapos nakapag-swimming ng gano'n, pero hindi po malaki yung gastos. Nakakatuwa lang sa Panginoon na kagaya ng sinabi ni Mami, sa unti-unti mong pagsunod sa Panginoon, talaga po mararanasan mo yung mga dinidesign ng puso mo. At yun po yung nararanasan ko, kaya nagagalak ako. Sa kada magpunta ko sa church na, nagagalak ako dahil lahat talaga ng desire na nangyayari sa akin. Yun yung mga binigyan yung mga pangarap ko dati na hindi nasasabi ng mga na nanggagaya lang sa aking puso. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na nangyayari sa aking buhay. Dahil nakilala ko siya, kaya nga pag pumupunta ako, nagtitinda ako, lagi akong sabi ko sa aking mga kapatid, kilalanin niyo si Jesus kasi lahat ng desire ng puso niyo, sa kanya niyo lang mararanasan. Amen. Kasi yun po yung nararanasan ko namin mag-asawa ng aking mga. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, ba, si Jesus lang po palang susi, kaya napakasaya. Kaya po sa Diyos po lahat talaga ang papuri. At yung pagbabasa ng Biblia, tunay nga po na talaga ng pagbabasa ng Biblia, ang pagbulay-bulay ng mga salita ng Diyos, yung pang pinagpapasalamat ko sa Amen. Panginoon na kung ano ako ngayon, ay utang ko lang sa Diyos, sa love po, sa Diyos po lahat ang papuri. Amen. Napakabuti na Diyos sa buhay po ni Sister Junalisa. Nung wala pa kay Lord, pagkaunang hinihingan yun, nahanap mga pumpay. Pero nang nakilala niya si Lord, sa kay Lord na lahat pinagkakitiwala ni Sister Junalisa, ang lahat ng mga alay sa buhay. Kaya po sinasabi ng Matthew 11:28,
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahirapan at nabigitan lubha sa inyong mga pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Kaya po sa atin po lahat ng mananampalataya, kailangan po sa Diyos lang po natin, amen, ibigay ang lahat ng ating mga bigat sa buhay sapagkat hindi natin kayang solusyonan kung tayo mismo ang gagawa. Wala pong ibang ginawa, Sergio na Lisa. Amen. Silang mag-asawa. Amen. Kundi magpakasaya sa Panginoon. Kaya po anong ginagawa ng Diyos kapag kayo'y nagpakasaya sa Panginoon, nagpakaligaya sa piling ng Diyos, sabi ng Awit 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Hallelujah! Grabe talaga. Hanapin mo lang kayo, magpakasaya, magpakaligaya ka lang eh. Basa ka ng basa, hindi mo alam, yung puso mo maalam na, para ka nang tatanong. Kaya po sa ganito mga ginagawa ng mga mananampalataya, talagang dinirinig ng Diyos at binibigay lahat po ng kanilang mga desire. Lahat po ng kanilang mga hiniling sa Diyos, ito po ay binibigay ng Diyos. Nakapag-swimming pa nga, layo pa nga, Lord sa garay. Hallelujah! Palapaka po natin ang Panginoon. Palapaka po mo natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister Margie Sarsida Ugaya. Amen. So mapagpalang umaga po muli sa ating mga kapatid sa Jesus My Life. Lubos ko pong pasalamatan ng Diyos na buhay sa buhay ko dahil talagang mabuti siya. Lagi po siyang naroon para po nahandang tumulong. Amen. And hindi po lingid sa nakakaalam. Yung mga nakaraang araw ay meron po talagang ginawa sa Satanas sa buhay ng aming pamilya. Amen. Na first time ko po na magkaganon na ako'y po yung nag-aasikaso ng piyansa niya. Amen. Napakahirap po pala. Sabi ko, Lord, sabi ko hindi ko na kaya. Ang hirap po pala. Mahirap makipag-usap sa mga pulis. Mahirap talagang makipag-tawaran sa kanila. Pero salamat po sa Diyos sa pag-provide ng lahat ng pangpiyansa dahil hindi po sila talaga, pwede daw po yun, kalahati, pero pupunta pa po kami ng Pangasinan. Kaya lang, sabi ko, kailangan kong matapos ito ng Holy Week dahil nga, bakasyon. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy na po yung pasok ko. Amen. Sabi ko, kailangan kong matapos ito bago mag-Holy Week dahil wala na po akong panahon na mag-absent, ganyan, dahil marami na po akong absent ng mga araw na yun. So, salamat po sa Diyos dahil tinuruan niya po ako kung saan po ako pupunta, kanino po ako hihingi ng tulong, kung kanino po ako lalapit. Amen? Din salamat po sa Panginoon sa mga nag-assist sa amin dahil yun, hindi po niya kami pinaano ng malaki. Amen? Salamat sa Diyos dahil lahat ng punang yun ay na-provide po at nakalabas po siya na, amen, na talagang nandoon po ang pagsama ng Panginoon din sa kulungan. VIP po siya, kaano po siya ng mayor. Ibig sabihin po, nung napiyansahan namin siya, wala na po siya sa loob ng kulungan, nasa labas na. Amen. Maraming salamat sa Diyos at yun po, pinasalamatan ko din po ang Diyos na buhay dahil kung gumawa ka ng mabuti sa pamilya mo, maging sa ibang tao, amen, meron din pong gagamitin ng Diyos para gumawa ng mabuti sa iyo. Amen. Dahil po nung mga nakaraan, dahil kaming mag-asawa, araw-araw po kami umaalis, meron po kaming budget, hindi na budget sa mga expenses, sakto lang po sa pagkain namin, budget na lang po yun. Sabi ko sa kanya, nung Miyerkules ng hapon, sabi ko mag-chat ka na kay Pastora na hindi tayo makakasama. So, sakto-sakto dumaan po yung isang kapatid natin na pinagpala ng lubos ng Diyos. Amen. Yun, sabi niya, sagot ko na kayo. Amen. Lahat ng pagkain, lahat ng sagot ko na kayo. Amen. Ganun po kung gumawa ka po tayo ng mabuti sa ating kapwa, may babalik po ang Diyos na gagawin sa iyo mabuti. Amen. So, mabuti po ang Diyos, naroon po talaga yung pagtulong niya. Amen po. Yun lamang po at umaga. Salamat po sa Diyos. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Amen. Talagang sa lahat ng oras, lagi po siyang nakahandang tugunin. Amen. Ang lahat ng mga hinaing ng kanya pong mga anak. Napakapalan po na isang tao na matulungin. Amen. Sapagkat mayroon siyang ganting palang tatanggapin sa ating Diyos na buhay. Sabi po sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 9, sabi po, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Gumawa ka lang ng mabuti, siya pa po, lalo sa patingin sa church, napakapalad mo.
dahil tuturing ka na anak ng Panginoon. Amen. Kaya po yung natatanggapin, gawin lang po natin ang mabuti sa harap po ng Diyos at mayroon po tayong gantimpalang tatanggapin sa Panginoon. Napakapala po, di po ba? Gagawin, naku, napakalaking bagay po. Ang may tuturing ka ng Diyos na anak. Ibig sabihin, nakaparada ka sa tagumpay ng buhay. Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mama Nurse. Mapagpalang umaga po sa lahat. Masaya po ba ang bawat isa? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming bagay. Unang-una nung nakaraang araw, ako'y masasabi ko sa inyo na hindi alok na biyaya ay blessing sa buhay ng tao. Kasi nung nakaraan, alam kong yung hanap buhay na yun talagang magandang pagkakitaan. Dumating yung pagkakataon na nataon na Sabado, alas 2 ng hapon yung gawain, yung simula ng gawain. Kumbaga na-pressure ako kung paano, wala akong tindera, tapos kami sa oras. Kumbaga, siguro ganun sa pagka na-pressure ako, tumaas yung parang pakiramdam ko namimigat yung aking mukha. Parang kumakapal yung aking mukha. Ito si Jilly, natataranta. Sa GC. Akala ng iba, inatake ako. Hindi ko naman siya masisi. Hindi naman siya ganun kalalim yung pain niya sa loob. Pero pakiramdam ko, bakit parang nangangapal yung aking mukha? Tapos isang minuto lang, tumawag yung anak ko, sabi niya, Mama, ganito maraming issue yung kasama mo sa pwesto. Sabi ko, pangit yung dating ng balita, pero parang nag-init yung ulo ko. Hayaan mo, ibigay mo sa kanya lahat ng yan. Hayaan mo siya doon. Pagkatapos noon, mabuti si Lord, ano? Yung lahat ng bigat ko, nagpapaalala sa akin kung paano ko gagawin yung sitwasyon na yon. Gawain, magtitinda sa rice mill, tapos aking magtuturo ng kinabukasan. Biglang pinutol ni Lord yung problema ko. Diba? Ganon kabuti ang gawa ng Diyos. Napakabilis lang niya kasi ang Lord, hindi ko alam yung gagawin ko, nalilito ako. Tapos biglang ganun yung balita. Di ibig sabihin, natapos yung alalahanin ko kasi gumawa siya sa tanas ng issue sa buhay ko, pinutol ni Lord. Bigla akong kumalma. First time kong naramdaman yung gano'n, ang BP ko talaga, 100-120, biglang nag-150 tapos over 80. Di po ba? Pero ang Diyos ay mabuti. Wala kang bagay na itinawag sa Diyos kung hindi niya gagawin. At patungkol naman sa mga, di ba sa outing, hindi ako excited sa mga outing eh. Alam niyo kung bakit? Bago ako mapunta sa Panginoon, nung ako'y kadalagahan, nalibot ko yata ang Pilipinas sa ka-outing. Kaya anong dumating yung panahon na nasa loob na ako, parang enjoy na lang ako na nasa bahay, nagpipray. Hindi na ako excited sa mga outing. Bakit? Noong palang pagkabataan ko, pinagsawa na ako ng Diyos sa kaligayahang panglupa. Amen? Kaya salamat sa Lord. Sa Diyos ang kapurihan. Amen. Tunay nga na wala ka nang dapat alalahanin sa lahat ng bagay pag ikaw ay nasa Panginoon na. Amen. Lahat na lang halos nandiyan ang mga pangako ng Panginoon eh. Amen. Kaya sabi dito sa aklat ng mga awit 91, verse 13, sabi niya, yung tatapakan kahit mga ahas, uli yung mabagsik. Hindi ka maanong sa mga serpiente yung mababangis. Wala kang problema. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng Diyos. Tatapakan mo lang lahat ng bagay na ginagawa ni Satanas sa buhay. Amen? At anong pangako ng Diyos? Tumas tayo ng kunti eh. Sabi niya sa verse 10, di mo abutin ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa inyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ikay tatagawinin, saan man dako maparoon, tiyak kang iingatan. Napakapalan ko ng mga tao nasa kayo. Ang pag-ingat at gawin ng Diyos, naroon na. Ang mga pagpapalan, naroon na. Ano pang hanapin po natin? Amen. Wala. Sa Diyos na po tayo na.
Palakpakan po natin ang buhay na sa buhay ng Mama Nurse. Pagbigyan po natin daan yung mga ladies first na po, yung mga babae. Palakpakan po natin ang buhay na sa buhay ni Sister Nining. Nagpapasalamat po ako sa Lord na sa mong pag-iingat niya sa amin lahat, tsaka yung kagalingan, yun po, tsaka hindi niya po kami pinabayaan magutom, ayun po, kasi halata naman. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord na kahit po wala po yung mga kapatid dito kasi po, binigyan ni Satan ng trabaho, kaya hindi po nakarating yung mga kapatid ko. Kaya hindi ko po ng tawad yun sa Lord. Alam niyo po, noong linggo, marami po akong na-invite eh. Pero inagawa naman ni Satan. Nagano si Satan doon. Yung mga in-invite ko, lumuha niya. Pero di po ako humihinto nung patay. Dahil po yung mga pinsan ko, mga asawa ko ng pinsan ko na mga nagbibingo. Yung mga in-invite ko, narinado ko sila kasi mag-swimming daw po sila. Sabi ko, inunan niyo pa swimming. Kaya Lord, sabi ko gano'n. Sabi nila, sa linggo na lang daw po. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako kay Lord kasi mabuti siya. Naiyak ako. Amen. Talaga napakabuti po ng Panginoon sa buhay ni Sister Nining. Huwag po kayo mag-alala, Sister Nining. Amen. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na hindi naman daw lahat ay naniniwala. Amen. Sa mga salita po ng Panginoon. Kaya po tayo mga hinubog na salita ng Diyos, tayo pinaalala at pinaunahan na kung tayo may mga ini-invite, huwag po tayo manungkot at huwag po tayo masasaktan. Sapagkat talagang sinabi ng Bible na hindi lahat ay naniniwala. Inyadan na tayo ng Diyos at pagdating ng bagay niyan, nakaindik na po tayo. Amen. Hallelujah. At huwag kang mag-alala. Amen. Dahil sabi ng Gawa 16:31, sunbagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. Talaga kung may isang mananampalataya sa isang tahanan, amen, magkaroon po ng gabay pag-ingat po ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, saan man sila naroon. Pero ito lang po ang ating dapat malaman na sa ating mga kaligtasan spiritual, kanya-kanya po tayo kaligtasan. Amen. Bagamat naroon, amen, na kung may mananampalataya, ingatan din naman natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon, kailanman ay hindi po siya nagkukulang sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Pagbigyan po natin ng mga boys, isa na lang dito sa boys. Wala na po tayong oras. Sino po magpapasalamat sa ating Panginoon? Taas na po agad ang kamay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Kuya Luigi. Pagaling lang yan tarista ni Lord to. Ilan pa? So, yun po. Gusto ko pong magpasalamat buhay po ng Diyos sa aking buhay. Ginawa niya po sa akin sa mga nagdaan na oras, panahon. Yan po. Sinulat ko na po kasi po, baka po makalimutan ko po eh. So yun po, for the past few weeks, months, nag-suffer po ako sa depression and anxiety po kasi po kaka-overthink ko po sa future ko po yun nga po, dahil 18 years old na po, tapos magna-19 na. Tapos po, inaano na rin po nila mama na, uy, magtrabaho ka na, uy, mag-independent ka na. Yun po, sabay-sabay po yun, na-pressure din po ako, katulad po ni Mama Merce. Kasi po nagsabay-sabay po sa school, tapos po, yung sa pag-iisip po sa trabaho, tapos po, yung every time po na nasa bahay po ako, wala po akong ginagawa, parang iniisip ko po, oo nga, oo nga, sayang naman niya din kasi yung araw na wala lang din po akong gagawin. Nahiya din po kasi po magtrabaho po sa rice mill. Kasi po, kaya ko lang po, yung maglalagay po sa mga magbubuhat, kaso po, ang laki ko po, parang nakakaya po. Madalas po naman po sila doon po. So yun po, nag-suffer po ako doon, di ko po alam gagawin ko. Natakot po ako na lumabas, makipag-usap sa iba, sabihin yung problema ko. Siguro may mga konti lang po akong sinabihan. And yun po,
dumating din po ako sa point po na yung devotion ko po, palagi pong may absent po na 2 days. 2 days po, tapos po, tinamad na rin po ako mag-pray, mag-devotion. Dumating po ako sa point po na yun, na ayoko po nun, kasi po, nakakatakot po, kasi po, sa panahon po na yun, kailangan ko po si Lord, pero mas pinili ko po na lumayo. And yun, sa kaka-overthink ko po, chinat ko po yung kaklase ko po na Christian din po. So yun po, nag-send po sa akin ng video link. Sabi sa akin, G, bagay ito sa'yo. Sakto dun sa nararamdaman mo ngayon. Then yun, pinanood ko. And yun, nakinig po ako. And yun po, papasalamat po ako sa Diyos. Kasi po, sa dalawa po na ginawa po niya sa akin is yung naranasan ko po, yung presence niya po, kahit po na nandun po ako sa panahon po na depressed po ako, sa panahon po na insight na nalilito po ako, nababalisa po ako sa mga bagay-bagay. Nararanasan ko po yung mga pagpapala ng Lord. Nagulat na lang po ako, meron pa po kami pagkain, meron pa po kami pong sinusuot po. Nakalabas pa rin po. May buhay pa rin po. May baon pa din po. At pinagpapasalamat ko rin po yung mga tao na nilagay niya po sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, and also Jesus My Life family po. Salamat po sa patuloy na pagpe-pray. Salamat po sa patuloy na yun po, pagsuporta sa aking buhay. And yun po, salamat po sa Diyos po na buhay. And yun po, salamat po. Amen. Talaga medyo mahirap talaga. Wala lang kapag estudyante ka eh. Pero mamili lamang po tayo eh. Hindi naman masama magtrabaho basta tayo huwag kang mawala sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ng Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ng isang tao kundi dapat siya nabubuhay sa mga salita ng Panginoon. Amen. Balanse lang po ang buhay po natin, na po na tayo na sa Panginoon. Hindi po masamang magtrabaho, pero ang masama po tayo ay mawala sa Panginoon. Isipin po natin na kapag inom natin ang Diyos ang bahala mag-provide ng lahat ng bagay para sa atin. Nasa Diyos po, amen, ang lahat ng bagay. Kaya po magpakasaya po tayo sa Panginoon. Amen, sabi nga po na, diba, sabi ng Mateo 6:33. Sana ba yun? Sabi nga po dito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Unahin lamang po natin ang Panginoon eh. Amen. Huwag na tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Pagkatiwala natin sa Diyos. Amen. At ang Diyos po ang bahala. Amen. Ma-provide ng ating po mga pangailangan. Sabi nga po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon Jesus ang lahat ng bagay sapagkat ang ating Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Wala po ibang mamalasakit po sa atin kahit natin mamahal sa buhay kundi ng isang Diyos. Amen. Ang ating Panginoon lamang ang siyang magmamalasakit po sa atin. Amen. Wala na pong oras. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen.